Pero ano sir, tanong lang, ano masasabi mo doon na about sa viral video ng guy tsaka Sampaguita girl? Nako, Opinion nyo lang naman. sa akin, opinion dyan, ano? Tingin ko, matigas talaga ulo ng babae naman. Kasi, mahirap ba sumunod? Bawal eh, yan ang trabaho ng gwardiya. Yan ang pinapatubad ng gwardiya. Pero lahat naman po kayo sa mga guide, ano binibigyan na kayo ng mga protocol, ng mga... May mga protocol kasi yan, hindi yan pwedeng magpalas tayo ng mga ganyan o kung wala naman talagang binibigyan na instruction ng management. Kasi binibigyan ng management yan instruction sa mga gwardiya. Kung sinabing bawal, bawal talaga. Ang kailangan natin, sumunod. May katigasan ng ulo ng bata. Ano masabi niyo doon sa mga ano, yung... sa mga nakikinig sa atin ngayon? Sa mga balak din magtinda ng gano'n o something na kumano sa mga mall? Siguro naman, wala nang masama magtinda. Kailangan mo sa tama kasi kung para mas maintindihan kita. Ano sir, anong masabi niyo patungkol doon sa viral video ng Guardia tsaka ng Sampaguita girl? Sa akin, opinion ko dun, dapat kasi di muna nila kagad inalam muna nila yung punot dulo kasi bilang gwardiya kami napapagutusan lang din naman kami, so sumusunod lang kami sa mga instructions namin. Sa tingin ko kasi talaga may problema talaga doon, hindi naman sa akin nakampihan yung gwardiya kasi may mali rin kasi sinipa niya. Ang may mali din talaga doon yung yung bata. Actually, hindi na pala bata. Kasi Magki-22 na siya. Magki-22 na. Magki-22 na siya. Hindi na siya bata. Kasi yung pag-uniform niya na hindi niya na uniform, ano na yun, panluloko na yun. Diba? Panluloko na yun. Ginagawa niya yun kasi para makabenta, para mas marami siyang kita. Yun yung sa tingin ko ron, na sa akin opinion ko talaga ron, mali yung bahay. Mali man yung gwardiya, pero bilang isang gwardiya, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Tsaka sa tingin ko, napuno lang din talaga yung gwardiya namin. Kasi sabi nga, di ba, ng ibang ibang witness, minumura nga rin siya. Yung unang video talaga ganun daw. May mga nakakita daw eh. Nakakita, minumura daw yung gwardiya. Hindi na rin nakapagpigil yung gwardiya. Pero yung sipa niya, pigil naman siya. Mukha naman. Pigil naman eh. Tsaka hindi naman siya gumantino sa mga ginagawa ng bata sa kanya. Pinagpapaliw siya ng Sampaguita. Eh, ano naman ang opinion about dun sa ano, paninira niya ng paninda ng bata? Mali yun. Mali din yun. Pero siguro dahil nasa makulit niya, matigas nga yung ulo ng bata. Paulit-ulit na dito na pinagsasabihan. Sabi nung nakasaksi kasi, pabalik-balik na yung gwardiya. Pero patuloy niya pa rin na nagawa niya pa rin, depression maalis. Sa ano na lang yan, sa init na lang din ang ulo ng gwardiya yun. Iyon, isa rin naman pagkakamali niya. Pero nasa protocol nyo din lahat halos ng tinuturo sa inyo, nasa protocol ninyo lahat. Oo, yung halimbawa, yung pagpapalis dun sa bata na yun, talagang sinasabi siguro sa kanya doon sa kahit naman dito bawal na hindi pwede ron. Kahit sa mall bawal magtinda. Lalo yung mga Sampaguita, mga vendor na yan. Pinapalayo namin yan. Kasi ayun yung protocol, yun yung binigay sa amin na bawal yung magtinda, bawal yung magtinda, bawal. Sumusunod lang yung sumusunod. Lalo na yung uupo ka sa daanan. Eh, ano naman din po masasabi nyo, opinion nyo doon sa mga netizen na nagsasabi na about doon ng negative sa gwardiya saka negative doon sa babae? Sa gwardiya, sa tingin ko, hindi kasi nila alam yung trabaho ng gwardiya. Sa unang tingin kasi may mali nang parang may mali yung gwardiya kasi parang abusado. Pero hindi kasi nila rin alam yung trabaho ng gwardiya na pinatutupad lang naman yung trabaho niya o ginagampanan niya lang yung trabaho niya. Medyo mabuso nga lang din niya kasi sinira niya na yung paninda. Tapos yun nga, pa niya.
Pero sa tingin ko doon, ano lang yun, bugso ng damdamin yun. Kasi, galit na, nakakaramdam na siya na naitiis na siya. Sa bagay, tao lang kasi talaga Tao tayo. lang naman tayo eh, kasi kahit sino naman eh, matigas ang ulo eh. Ulit mo ng ano eh, tapos minumura pa raw siya. Kaya yun siguro kaya naging ganun yung reaksyon ng gwardiya. Ang ano ko lang naman din doon, sa bata naman, hindi kasi maganda yung ginawa niya, nagpapanggap siyang bata para makabenta eh. Para ano. Tapos sabi niya, hindi naman daw siya nanlilimos. Eh isang ano niya na ng pantinimos yun, yung maglalagay siya ng placard na Merry Christmas. Yung box niya. O ano ibig sabihin nun? Nagbe-placard ka Merry Christmas. Ibig sabihin, kapag Merry Christmas, automatic naman yun, di ba? Bibigayan, gano'n. Bibigyan ka. Isang sistema pa rin yun ng panlilimos. Yun yung nakikita ko sa bagya, ay sa bata. At lalo na nga dapat hindi siya nagpapalit ng uniform. Mga ano bang ano yun? Pwede ng December ano daw yun? 17? 17? Wala na atang pasok nun eh, baka naka-uniform pa siya. Hindi, pag college siya. Ang alam ko kasi college meron pa eh. O, sabihin natin, yung senior high, kung hindi niya intention nga na mandoko, hindi na siya mag-uniform niya kasi sabi niya sa ano, para lang daw disente tignan eh. Pwede ka na maging disente tignan eh. Kahit hindi ka Casual. Oo, kahit na hindi ka nakapang-uniform. Diba? Panluloko yun. Panluloko siya ng tao. So, siya sa una kasi, para kang sama kasi tignan ng gwardiya dahil siyempre, estudyante, akala bata. Tsaka babae. Babae. Hindi nila alam eh, 22 anyos na yung bata. Diba? Yun yung babae. Hindi na pala bata. Kaya sa akin, nung unang tingin ko ron, bilang gwardiya, nainis din ako sa gwardiya. Pero syempre, second na sa sarili ko, kumbaga parang nagawa ko ng gwardiya, kasi sigurado na pupuno na rin ko. Kasi bilang gwardiya, alam ko yung nararamdaman mo. Pero syempre mali yun. Dapat maximum tolerance. Magbaon dapat ng isang sakong pasensya. Yun lang naman na ano. Sir, ano yung mensahe niyo sa mga netizen ngayon na nakikinig sa atin? Nanonood? Ano sir? Yung mensahe mo sa mga nanonood sa atin ngayon, mga nakikinig. Sa atin ngayon, sa tingin ko, magsuri muna tayo bago tayo mag-bash ng tao. Alamin muna natin yung punot dulo bago natin sabihin o bigyan ng masamang impresyon yung isang tao. Yun sa tingin ko, yun lang yung dapat na. Magsuri muna tayo, tignan muna natin kung ano ba tama. Wag basta-basta maniniwala sa nakikita kasi marami naman diyan na content na hindi naman buo kasi yung pinakikita nilang video eh. Kasi yung sa video na pinakita nila parang favor lang yun doon sa bata. Tama. Yung sa gwardiya, hindi nila kasi alam din. Yung iba naman kasi na hindi naman din gwardiya, simpleng ano lang din. Mga nakikisimpatya, akala nila yung gwardiya mali na. Although may mali talaga. May mali naman talaga. Pero hindi naman, yung ano lang yung napunulan talaga. Yung gwardiya. Kaya wag muna silang uhusga. Alam mo yung muna nila yung punot-dulo bago sila mapusga. Kung mo ngayon, di ba? Mabaligtad na. Kinaawaan yung bata ngayon. O yung babae ngayon. Binabas siya. Kasi din nalaman nila. Pero kung umpisa pa lang nalaman na nila, hindi naman ganun mangyayari. Ayun sir, may gusto kong pasalamatan or shout out sa natin. Siyempre, shoutout ko lang asawa ko. Nesel. Nanay ko, sa mga kasama kong gwardiya, security guard, security agency, yan. Sa mga kaibigan ko, yan. Thank you sir. Okay. Ano ba naman sabi niyo patungkol sa viral video ng bata at gwardiya? Hindi kasi ako magko-comment dun kasi Hindi, yung thinking, opinion mo lang. opinion ko lang. Wala namang sama mag-opinion din. Opinion ko kasi yun nga opinion ko kasi hindi ko mamaya kasi baka mamaya dalawang side yun hindi natin napanood yung buong video, di ba? Kasi malamang may reason yung gwardiya kung ba't niya paakalisin yung bata. Kasi marami na din kumakalat na modus na gano'n di ba? Matagal na. Tiwala ngayon parang kagaya lang kasi yan yung mga sumasampa sa bus. Sa unang kita mo magbibigay ka talaga, pero pag araw-araw mo na nakikita pa, medyo hindi na kaya ng parang sa tingin mo scam na yun, gano'n. Yun yung masasabi ko, pero sa act na gano'n hindi pa rin tama yun. Siyempre bata pa rin yun, babae pa rin yun. Hindi, sabi kasi nila 22 anyos na daw yun. Mag-22 na anyos na eh.
22 anyos, kasi narinig ko nga rin sinasabi nila na na nagpapagat ng estudyante, pero marami pa rin nag-aaral, di ba? Minsan, mali natin, baka naghahabol lang, di ba? May pangarap din na gustong buuin. Yun lang, yun ang masasabi ko doon. Mahirap lang din kasi talagang magsalita ng hindi naman natin alam yung tunay na storya.